ako ang plano ini, kining wala maka nag-istorya namin ni Pastor, kining wala ang kining mo-graduate na, kung gusto silang muhabol, kining mga topic nga wala nila masulli, mag-memorize na sila o teksto. Example, wala siya maka-present o wala siya maka-join sa kining topic about steward. So, minimum of napulo ka teksto nga ilang i-memorize o i-familiarize. Dili nga memorize yung tanan, at least ma-familiarize niya nga teksto, makaapas na sila. Okay? Para dili mahulog. So, muna akong himuon. So, kung dili nila himuon sa po kinikaroon, changes message. I-require ni sila kung napulo ka teksto, dilitin nila ang topic, kunya makakuan sila, makahabura sila. So, ingana ako ang para makakuan sila. Kung di sila mo himo, tapos di pa sila bagay mag-field score. Kay kamong tanan nga nag-enroll karon, mag-field score mo karong Hunyo. Kung bati na gud siya. So, for the month of June to July, duha ra ba ka buwan inyong field score? Mo dasmag na mo sa field score. Pag-assist ako ini, dili pa na ako makakuha ng inyong hangkuan. Dili pag yung ko kalikumen nga mag-field score mo. Pero imuan niyo ang tanan nga ikaw mo crucial na siya nga subject kay preparation mo ni sa field score. So, bailado. Okay? Now, we'll give time to Brother Tugade to start. Okay, Brother Tugade, you can now start. Yes, Pastor. Makita ba ninyo ang kuan, Pastor? Makita, Pastor. Okay. Good morning, everyone. Okay. So, sugod na, Brother Tugade. Sayang time. Okay. Our topic this morning, the remnant message. Brother Tugade, kining the way you present, you are graded. So, make it kuan jud kung inyong huna nga dili pa mo ready, ay sa gipag-present. Ato ang topic. Kay papinaw Brother Philip, this is your second time. So, kung ako makita nga angay na kanako papasaron, so this is it. Mo na ni ang panahon nga simuha. So, do it, do the best shot this morning. Okay, this is at second ako na siya. So, double time, himo ang pinaka the best. Kay kadagi ra bang tuig, wa man ko ato masatisfy. So, munang gusto ko masatisfy gyud ron. Kaya ang speed sa imong explanation kinan i-kuan yun mo, speed ba? Dili pa gulat-hulat, dugay pa masundan. Lagi mo ana. Yeah. So start, Brother Tugade. Okay, good morning. Good morning, Pastor. Good morning, yes, good morning. Igsoon. Yes. Ang atong topic karon mga kaigsunan, it's about the remnant's message or the three angels message. So, before ta ampo mga kaigsunan, mag-ampo ta. Amahan nga langit no ning takna sa kabuntagon, among ibalik pasalamat di kanimo sa imong pagkamaayo gugma dinhi kanamo. Ug salamat amahan nga nakamata kami ug nakahimo usab kami sa pagdayeg kambahan di kanimo amahan ning takna sa kabuntagon.
Kung nagahangyo hatagi kami dugang kaalam kay balo pagsabot niining mensahe niining kabuntagon pasaylo kami Ginoo asa kami napakya sa pulong sa buhat ug sa una kay kini among ginahangyo pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus personal maluwas. Amen. So the three angels message. So in Revelation 14 is the highlight of the our topic og unsa man ang highlights mga kaigsunan gini ang timing mga kaigsunan, the character and the message of the remnant. So ato kining bahin-bahinon mga kaigsunan. So unsa man ang timing, character and message of the remnant. So the first part of the message is found in Revelation 14 verse 6 and 7. Now, the first angel. Revelation 14 verse 6, it says, "And I saw another angel flying in mid-heaven, having an eternal gospel to preach to those who live on the earth, and to every nation and tribe and tongue of the people." So on. Akong ipadayon, verse 7, "And he said with a loud voice, Fear God, and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him, and made the heaven and who made the heaven and earth and sea and spring of waters." So, the first part of the message, ato kining paklion mga kaigsunan. So, naa kini tulo. Una, the universal proclamation of the gospel. Ikaduha, fear God and give him glory. Ikatulo, the hour of his message has come. Mga kaigsunan, dili di ay ni anghel kundi kita ang magmensahe mga kaigsunan. Dili ni siya literal. Ang nagaingon sa Matthew 28 verse 19, it says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit." Kapag naminsahe nato nga kini parehas sa tao gibuhat karon. Now, in Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all world for a witness unto all nations, and then shall be the end of come." Mubalik ang Ginoo pag human maminsahe nato ang iyang maayong balita. The first part of the message sa tulong nga akong gibasa ganihang sa first part of the message mga kaigsunan, adunay ikaupat,
Worship him who made the heaven and the earth. Sa Exodus 20 verse 8 and 11, remember the Sabbath day to keep it holy. 11, for the 6 days the Lord made heaven and earth, and he made heaven and earth, the sea, and all in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. And he said with a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven and earth and sea and spring of waters. So, pasabot mga nga kaigsunan, ato siyang i-worship tungod siya ang naghimo og ang langit ug ang yuta. Atong tumanon ang iyang mga sugo, mga kaigsuonan, as the Bible says, nga loyalty, faithfulness, and respect, and then obedience, mga kaigsuonan. Para kaniya mga kaigsunan. The first tablet of the Ten Commandments deal with our relationship with God in Exodus 20. Our response of a believer to God's sacrifice and unconditional love of us is, first, our complete loyalty. Second, our complete faith in an unseen God. Third, our complete reverence and respect for God. Ikaapat, mga kaigsunan, our complete obedience to God as our Creator. We are to worship Him 24/7, but His call to remember the seventh day and to keep the holy seem to be an end time to our obedience Him. In Hebrews 4 verse 2 and 10, for this good news. So, kini mga kaigsunan, mayong balita that God has prepared to place our rest has been announced to us just as it was to them. For he who has entered his rest has himself also ceased from his work, and God did from his. Now, the second angel in Revelation 14 verse 8, and another angel, a second one, followed, saying, fallen, fallen is Babylon the Great. She
She who has made all the nations drink of wine of the fashion of her immorality, dome of worshipper of the best. The fallen church passes around his wine cup of false doctrines, substituting human works of the cross of Christ. Ang ingon niya mga kaigsunan nga panggawas daw kamo sa mga relihiyon o pundok na wala gatuman sa unsa man sa sugo sa Dios. Ilabi na sa adlawng igpapahulay sa Ginoo. So, the second part of message kini duha ka pakli mga kasunan. Full is Babylon the Great. She has made all the nations drink from the wrath of her immorality. So, God's true church warns against the false doctrines and errors of spiritual Babylon. Maong naay warning tungod kay una magunob o maful ang tanan nga wala gatuman sa Ginoo. Ikaduha, tungod iyang ipakita ang iyang kasuko sa mga nagsupak sa iya. Third angel, mga kaigsunan, verse 9 sa Revelation 14, then another angel, a third one, followed them saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in the full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Verse 11, and his smoke of their torment goes as forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever received the mark of his name. So, ang adunay duha ka pakli mga igsunan sa kining third angel's message. False worshippers will drink of wine of the wrath of God. Ang ikaduha, the second one is the sins and their characteristic. Ako kining bisayaon mga kaigsunan. Una, ang mga nisupak sa Ginoo ilabi na sa iyang sugo ug adlawng igpapahulay maoy makatilaw sa iyang kasuko. So, ang ikaduha, ang mensahe mauni ang nagpaila sa kung unsay kinaiya sa iyang luwason mga kaigsunan. Revelation 14 verse 12, it says, here is the perseverance of the saints who keep
the commandments of God and their faith in Jesus. Ikaw ba, igsoon? Andam ka ba ni anang panahon sa nga ingnan ka sa Dios og mauni ang akong mga niluwas tungod kay gatuman kanako? Imo ba imo bang gibati na si Ginoong Hesus mahigugmaon gayod tungod iya kang gihatagan og pasidaan bag-o maulahi ang tanan? Kung ikaw andam mo dawat sa iya nga kasuguan o iyang kagustuhan na nakita musimba sa adlawng igpapahulay, pwede ba ikaw mutindog igsoon o kita magampo kita? Diyos makapagahong tagiya sa mong kinabuhi, lingtak na sa kabuntagon. Kami nagpasalamat sa mensahe nga among na dunggan o unta Ginoo nga hitusok sa among una-unag kasing-kasing among aplikar sa among pagkinabuhi samtang kami nagpaabot sa imong ikaduha nga pagbalik. Pasaylo kami Ginoo sa among kalapasan asa kami napakyas sa pulong sa buhat ug sa kuna-una. Kay kini among gipangay bilumon madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Amen. Okay. Thank you very much, Brother Tugadi. Now we are to give the time for your classmates to make comments the way you presented the doctrinal presentation. Okay, anybody will give the comments? Kung lang mahatag ko na, gwapo imong presentation, gwapo ang imong slide, mali ako nakita. But we will look for those things that need to be improved. Okay, Komandante? Gamera niya akong ika-dugong pas. Okay. Okay, start. Okay, go ahead. Komandante? Murag di siya ang signal. Okay? Anybody? Anybody? Okay, Padre Tagana, kindly make a comment on the presentation and the way he presented. Pastor, pwede ko makakomment. Okay, I will give now the time to Sir Richie Ruiz. He is the elder of the church, so naa siya dako nga panglantaw sa presentation. Okay? Go ahead, Sir Ruiz. Okay, good morning, Brother Tugari. Brother, kuha lang ni siya para dugang mas daghan pa gid tao. Dugang pa gid sa imong improvement, no? So, when you present your doctrinal review or presentation, ato gid sure nga kana bitawng dili talanganin mo presenta. Sabi na sa paghatag natog mga references, mga bersikulo nga ang atong mga listener, itong mga audience, makaingon yun siya ba nga
tinuod ni ano sa marag ka ng kampante tama. Anyway, kuan man hatag man gyud nimo ang mga kining mga punto mapamatud-an nato ang kining three angels messages. However, medyo kulang lang gyud sa kuan Brother Tugadi kana bitawng emphasis o kini bitawng makita gud sa tao nga sa imong mga audience nga kanang nakay kay isog, nakay kumpiyansa sa pagpresenta sa mga topiko. Nindot yung presentation. Mo lang to ako ma-comment sa imo kanang kulang lang gyud nga bitawng impact ba nga kanang bitawng murag itanong gyud nimo sa iya nga kanang naay kuan ba naay kanang deliberation sa mga pag-deliver sa imong nga presentation o sa imong tingog kanang naay kaisog makaingon gyud ang tao nga you are presenting the truth, you're presenting the gospel, the true gospel nga magrepresenta gyud sa Adventista. Mora man gyud na ako ang naobserbahan. Don't take it negative para ang ako is tabanganay tama para mahimo nga mas maayong kining nindot nga presentation o nindot nga pagtabang nato sa buluhaton sa Ginoo. So mo na ako ang comment. Mo lang to ang kulang gyud Brother Tugadi kanang pagkumpiyansa sa paghatag nimo sa imong presentation. Thank you. Okay, so thank you, Sir Royce, sa gwapong assessment. Okay, some more? Brother Royce, salamat sa comment. So pasensya na jud kaayong the way nga mo speak ko tungod manggod kay doon naman gud ko'y sakit, epilepsy. So sorry kaayo nga kung ing-ato ko maka-speak. Okay, some more? Okay. Some more? Okay, Brother Ivan. It's your time to give the comments on the presentation. Ivan Ray Remutigi. Okay, mayong buntag. Good morning to all classmates and Pastor Sapico. Dirita Yes, sa nga comments para nako ako na gyud nahatag ni ang mga list kinsa mo report every session. So walay ukon-ukon si Brother Tugadi sa pag-present karon. Muna nga daghan gyud kayong salamat. Pero dinita sa lagi na amang mga comments sa giingon pa ni Sir Ruiz nga kulang og impact pero ako pong nasabtan nga karon pa pud ko nakasabot. Karon pa pud ako nibal-an nga na pud siya sakit nga gibati. So ang ako na lang hatag nga kini ang para advantage para nimo atog yung ipangaliya or atog yung ask for the presence of the Holy Spirit samtang ta nga mohatag sa mga Bible study kay abi nimo Brother Tugadi mo sugot man kag sa dili pag abot yun do sa field bisan gani karon sa dihang Bible study ko bisan na gani grabe na natong impact sa paghatag sa Bible study na pa man gani dili maminaw kay lagi ang yawa grabe gyud ka kuan karon kapungot sa ato ang mga buluhaton. So ang ato gyud we will seek the guidance of the Holy Spirit so that all of our listeners, Bible students, ilang mabatnan kung unsa ang atong gipahayag kanila diha sa atong pag-Bible study. Mura tingali Pastor o salamat kayo Brother Philip Tugadi. Okay, there are two important things in every time we present the topic. Okay, number one, it is the same with the application of this. The same dito sa homiletics, no? Magwalita, Bible study and sermon delivery. Doon ay duhagyo na siya. First, hit. Unsa man ang hit. That is the way how we deliver, and that is how we use our gesture, our actions
our facial expression, then the speed. Yeah. So ako nakita kan tugadi, the number one problem ang gitawag speed kay dugay masundan usahay ang words nga iyang litukon. Unya ang maminaw nga labi kadali sa bani makuanta ni. Sa bani dugay man masabdan, madugay man ang kuan ba ang kining ang flow sa ihang yang ang word dugay mo hinay ba. So muna nga tingali brother tugadi if possible ang kining kutob sa imong mahimo, i-practice daw na siya kanang musulti ka nga kining kung siya kining kung sa kuan pa na siya kung nagdagan ka sa motor kung naara ka sa primera isulay daw kunog segunda. Unya pag makaya ng segunda ang next na po nimo ikuan nimo tresira. Pag humas tresira hando sa pugka sa kwarta, no? Then pagabos kwarta free na ka. So in the public evangelism kay karon ra bang Hunyo, not only nga mag-Bible study mo but you will be conducting public evangelism. So kung ang ana nga pamaagi makita na ko di pa yung ka pwedeng mag-public evangelism, ay na sige pag goal. Kay mapuli man ta. So kaya siya direct na nga at least makuha gyud ta. So ang problema dito gadi ang aimog yung kuan karon kung saan nimo mapapaspas nimo kung makuan. So, murag sa akong pamina no ang imuhang kuan napaka sa primera. So ang speed sa imong kuan ba. Unya kana nga mga pamaagi nga kuan kung ma-improve na nimo ang speed nimo sa pagsulti nimo ugapon na siya, no? So very clear, gwapo imong tingog, gwapo ang imuhang basta kay gwapo imuhang kuan ba si tingog nimo. Pero ang nakita na mo dito nga kanang dugay makuanan. So i-improve na ng area kay kung pag-abot dito sa public, kung pag-abot dito sa kuan nimo nya dugay makuan, biyaan jud kag tawo. Ikaduha, the second very important things in sermon delivery or the doctrinal presentation is the light. Okay? So sa to number 1, heat and light. Ang heat gali, unsa to? Nag-refer sa imong physical kuan nimo, action, facial expression, pag articulate nimo sa imong kuan, pag-articulate nimo sa imong words o sa kining convincing power. Kanang kuan yun, eye to eye contact. So nag-refer siya mo na gitawag og unya kining speed, unya ang impact mo na siya gitawag heat. But the second one is the light. The light is referring to the sequence of your presentation, the information, and how it is kining unsa ang light, no? Gwapo kayo pagplastar sa teksto unya sa paggamit mo sa question answer. Kapag human di mo Bible study, kanang imog yung maminaw gid ba na din ano mao din na mabasa gid ay. So if this two ma-hit nimo sa makuha nimo sa presentation, light and heat. Ang heat gali yung mga tao cold bang kayo ni man kay itong kaboy-buhay ni siya. So kuan na imong kuan dili ma-failure ang imong pag imong mission. Okay, so I hope nga napailain imong comments. Sa sunod na siguro si Ruiz mo present o uban pang ko diha kay one at a time. Ang ato di karon muhimo ta og Sir Richie, sunod na lang ka mo present ha kay one at a time. Usa lang kay kuan kay at least nga dili pud kuan ba kay maalang-alang ang atong mga kuan nato. So ang sunod niyo mo present bantay gyud ha ang ginatan-aw namo. Okay, good morning Brother Arnel Tagupa. Okay. Ang among ginatan-aw ang heat o ang light. Unsa itong heat? Brother Timothy? Mong gesture ba? So the way you deliver, no? Sa imuha ng speaker, no?
Bas ang hit gali, it is in the part of the speaker. The way you deliver, the way you use your eye-to-eye contact, the way you use your facial expression. Example, when you are using illustration, og akong nakita og manghigala sa diha ang nakita nako ang maong tao, pagkaluoy tanawon. So pagkaluoy tanawon. Ang imong naong, pagkaluoy tanawon. Oh. Unya sa diha ang akong nakita siya, hilabihan lipaya. So hilabihan lipaya. Sa imo na po, ala buga. Oh, pero isuon sa nakita nako siya, hilabihan yung lipaya. Adi, wala magkakuan ang imuhang naong sa kuan. Oh, bawo siya, panapakakita gyud ako, hilabihan lipaya. Mao na ni. Oh, so sa indang pula nimo na kuan na, mo na gitog facial expression. Oh, unya pag emphasize nimo, body, action, imong kamot, naman na siya. Oh, aynon human na mo ini sa homiletics, kasi sa homiletics mo na unsay emphasis ana, unsay emphasis ana, unsang ana, mga kuan man na siya. Oh, mga dito na sa sigitawag og hit. Asa na maigo? Dito sa hit. Oh, nga ang impact dito sa imong listeners sa imuhang pag-deliver. Ang light dito na sa format yun sa nimo pag-plaster imuhang presentation. Sequence unya kuan siya dali sabton siya unya very clear nga presentation. So I hope kanang hit og ang light inyo na siyang maigo sa presentation. Okay? Another comment sa presentation ni Brother Tugadi? Brother Harry, do you have the comments on the presentation? Wala mas Brother. Okay, Brother Mariano? Brother Mariano? Okay, kining i-kuan yung kambi. Kay murag wala ko ka siguro ini una pa ba ni mga tawahanan ning na mga pangalan dire. Paki-open na siyang kuan kay nag-open magali si Sir Ruiz. Bible study ko ni. Okay. Okay, so atong patagaon og komentary si Brother Liorca kay Rabila. Okay. Brother Liorca, do you have the comments? Mana pastor, nasulti naman pastor. Brother, gikan sa Bagang Davao Oriental, Brother Israel Kagampang. Good morning sa tanan no. Siguro confidence lang gud ang akong pinaka main nga kon pastor, confidence. Okay. Nay ay pinakagahi nga liman dire. Ato ihatag ni Brother Tagupa. Brother Tagupa, are you there? Are you still there? Nalit ko pastor kay hinay kay signal dire nangita pa ko og saktong signal. Okay. So, mayo kay nakasulod ka. Wa ka kaapil sa kuno? Wa ka Pastor kay di kakita sa ko kasulod kanina. okay. We can consider Tagupa, no? Lisod ang ilang signal dito sa Marigusan. Suito ko diha kay dugay ko diha na sign. Okay, atong patagaon si Brother Palomares. Brother Harry. Actually, Pastor, good morning. Og sa Morning. ato ang reporter nindang nasa Kabuntagon. Actually, ako ang mag-comment na Pastor. Kato lang sa iyang yatag the three angels message na nag-represent kini siya sa ato nga nagdala sa mensahe. So, murag gusto na ko ma-prove yun na to ug kanang tinuod ba yun kay three angels message tao ba yun ni siya. Ito, murag dito lang ko nakulangan gamay Pastor for the way sa katong mga presentation. Nag-okay gito siya kayo. Ang gamay lang yung kulang, ang katulang yung murag ang iyahang speed para nindot po masabtan murag dili po makatulog ang mga nagapaminaw. Okay, thank you very much.
Brother Tugadi, ay lag kalain ha, kaya mo nga komentary yun na sa kay butabang na sa mga nga ma-prepare ka sa Pilscol. Example, you will be assigned in a certain place nga naa dito ang radyo. Okay, mo dito ang okay, maayo kay na si Brother Philip Tugadi. Ang atong programa sa radyo, siya atong pradon. So mag-broadcast na dito. Hinay atong speed dito. Biyaan kasi yung audience. So, kung naman na siya sa kwan, kini nga, how many words nga imong masulti per minute? Ikaw man ito, i-ranking man ito. How many minutes ang imong masulti per second? Sulti na ito, may buntag nito mga welcome sa ito, panag-uban din yung matulumanon na tingog sa propesya. Ilang kinan Pastor Ruben Sapico, magpiguban kaninyo, ninyo sa katak na nga tulumanon, o kami nag-imbita kaninyo sa pagpaminaw, nining sa katak na nga ato ikapadayag ang mga balaang pulong sa atong Ginoo pinagi sa balaang kasulatan. Busa may galan ning tagnas buntagon before nga ato nga pag-ampo, before nga ato nga espesyasyon at ihatag sa bisang awit gikan sa pikas lawak. So yan ang magbayad po sa radyo kini kay burag kini nga dili kayo kanang kunang ba kwan yun. Pero maayong buntag mga sunan tingog sa kuane sa propesya. Maminaw ta og awit gikan sa pikas lawak before si Brother Rumutigi mag-ampo. Okay, mag-ampo mo ka. Daghang salamat Brother Rumutigi sa ampo. Ang atong topiko karon mahitungod sa kitadlaw ipapahulay dinhi sa Exodo 20. Mga na din itong church nga nag-sponsor sa mga wali. Ayun nagpabalik ka sunod. Mga na siya. Kay ang kana magkukuan, wala ka ng istrikto kay istrikto na sa time. Saya atong gibayad na perting mahala. Kay kana di mo sa iri magod kung magbayad ka. Ako sa una, upat ka radio station akong giwalihan. RMM, DXRA, DXGO, DXOW. Basta kay katok upat ka mga radio ako gikuan ako giwalihan. Muna nga ang kuagyud ni Pastor Delgado, kuan ha kinahanglan nga maminaw maka dili gyud magnahuna nga nakansitas tong gibayad. Kay ang RMN mga higala 30 minutes nga wali nimo. Ang bayad ato sa una 15,000 kada Domingo ra. 15,000. So kada nimo sulti, kuan na siya, kini nga putig nang kuan na. Daga na pug ko sa DXCO, daga na pug ko sa DXOW, daga na pug ko sa DXRA. Basta upat ka radio station sa kasimana tutuyukan na ko na siya. So mo na nga akong ginakuha ng akong speed. Mga gidatanaw. So ang speed. Okay? So I hope na butaga at nahatag na ko ninyo ang very important. Next time nga mo present si Sir Ruiz. Okay? Sir Ruiz, ikaw ang mo present sunod ha. Nag-exercise na sila pastor, ma-appeal ko. Kamusta ni Pastor? Kamusta? Sa kuanta, kuwan man tanong, Merkulis man tanong. Kuanta, dito ta sa kuwan ta kining buntag sa Bernes. Buntag sa Bernes. Okay ra? Okay ra mo? Okay, Pastor. Okay. Brother Magay. Kaya, Pastor. Bagay sa. Brother Bagay? Pag human ni Sir Ruiz Pastor, pwede ko musunod kay gamay raman kayo to ako ang kwan, presentation. Ayaw ng gamay. Kay gamay imong presentation, gamay po kagrado. Ha? Okay. Gamay raman Pastor. Class, ako iklaro ha. This is your time to show yourself kung angayan na ba mo nga mag-Pilscol. Ha? So, critical ni siya. Kay I will not allow nga kadtong makita na ako nga murag di pagyod. Ako na lang sa kining kuan sa gyud. Ay away sa championship og di pagyud kaya sa kuan gyud. Kinahanglan mo training pagyud ta. So, kung gamay-gamay ra nang ikuan ninyo, gikuan ninyo, dili ko di satisfy imong classmates, murag di pa pug ka pwedeng kuan. So ayaw nang gamay ra. Kinahanglan nga
Usaha, heat and light. Oh, atong ikuha na siya. So, I hope nga magkuha na to na. Daw, budugan ko gamay ha, mga 3 minutes lang sa topic nga ato ang gusto na kong matiwas na to atong aging pagtuon para ang datay kuan kining diba ha? Okay. So dito sa akong panisiya gamay lang may dugang nako para natay gamay nga mabit-bit sa ato nga kuan na to. Okay, class, kini nakita na ni? Makita na ni siya? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Okay, it must be Christ-centered. The best way to keep the main thing is to keep the main things the main things. Okay, the main thing is to let him or her accept and follow Christ. So, the emphasis here is referring to the Christ-centered presentation. Doon ay Christ-centered in the light you present. But there is also the applications of Christ-centered in to the part of the speaker. Okay, example. Para gid makita nila nga it is Christ-centered. First, during Bible study, maggunit yung kag Biblia. Yeah? So, every time nga mag-Bible study ka, when you hold your Bible, ang impression sa imuhang Bible students nga kuan yuga, grounded yuga kanang mag-angay yuga may mangbuwali. Even you can memorize the text, kinahanglan magunit yung kag Biblia. Don't forget that. Then, ang suggestion nako mo ni, kung mag-Bible study, kung magdala mo og extra Bible so that your Bible students maka-participate sa Bible study. Pabasahan siya. Ayaw, ikaw mabasa. Siya pabasahan. Another one, if you have companion sa imuha, nga, kung mas pa siya mo mabasa. Oh. Pero, ang pinakamaayo, siya ay mag-ukap sa Biblia o ipabasa sa imuhang Bible students. Okay ha? So, muna sa akong suggestion. Next. Sir, excuse me, sir. Okay. Brian? Yes, sir. Yes, sir. Kanang, kung magamit ang Bible, sir, sa Bible student, sir ba, asay mas maayo, sir, English or Bisaya, sir? Kanang maka-appreciate sir. English, Bisaya. Kung if Bible studies mo professional, it's very good kung English imong magamit. Pero kung mix ang imuhang Bible students, ang pinakamayo Bisaya. Mix daghan ang kining mga di yung kayo di professional. Kung group nga ang Bible studyan nimo, Bisaya, parang dito nang imuhang kuan dili na i-translate. Pero katug yung mga English yun nga kuan nimo. So mga tao nga professional, pwede po ng English ang gamiton. Pero okay na po Bisaya. No? Pero mas maayo duha sa Biblia. Okay, now let's proceed to the conclusion. Summarizing, okay, sa conclusion, i-summarize nimo ang every point of the emphasis sa imuhang doktrina. Okay, example. So mga okay, mag-igsunan ato na sabtan ba nato ang atong pagtuon ni buntaga. Sige ito, ang first angel's message sa Romala sa Pinalaya Kapitulo 14 bersikulo 17. Unsa to? Ingon din nga fear God. Unsa to? Unsa emphasis gali sa first nga angel? In ito, fear God, give glory to Him. Worship God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. So doon ito lo. Sa to, worship God. So it's about the calling to worship God, and especially the emphasis of the Sabbath. So ang emphasis sa first angel's message, Sabbath. Ikaduha, unsa man to ikatulo? Ikaduha. Ang everlasting gospel, muning ang presentation sa Bible, sa ang may balita. Ikatulo, for the hour of His judgment has come. So, ang emphasis sa unang angel, pagdawat, pagwalis may balita, o pagsimba sa Dios, o discovery sa Sabbath, truth. Ikatulo,
ang emphasis sa gitawag investigative judgment. That is, for the hour of his judgment has come. Ikaduha, dito na ka, no? Fallen, di ba? Atong fallen. So, imong may summarize ang imuhang presentation. Ikaduha, appealing. So, ang appeal nimo dito, brother, do you have desire to follow Jesus Christ? Do you have desire to keep His word in your hearts? Do you have desire to follow the Sabbath truth according to what the Bible says? So, na ka. So, then the next, once na matubag niya na siya, forecasting for the next topic. So, imo na, okay, salamat kayo. So, ang sunod na topic will be the 10 Commandments. So, ato nang sigutan sa sunod na topic, ha? Okay, then before mo mag-pray. Okay, next, okay, kuha na ako ng mga late, ha? Sorry ha, kining mga late nga nag-abot. Di lang ako i-record rin, ha? Kay talihuman naman yun ta. So, okay. Methods in giving Bible studies, lecture method, sermon method, question-answer method. So, please, pwede mo maka-apply ini. Lecture method. So, lecture method, mutindog ka, then your audience, pwede nimo masuroy-suroy Bible study. You can apply it during Sabbath afternoon. And sermon method, doa ka sa, pwede ka dito sa kining ibabaw ka, dahil imong audience, muna siya, sermon method. Ang ikatulo, question and answer method. So muna sa inyong presentation, it is the best kung ma-apply ninyo ang sermon, ma-apply ninyo ang question and answer method. Okay? Now, the question answer method, advantages of a question answer method. Number 1, easily exchange ideas. Pag exchange ideas, dali kayo ma-deliver. Understood easily and ask questions directly. So muna siya ang question answer method. Instructions for the question answer method, simply create a questions out of the text. So before you give the text, you are presenting the questions. Make very simple questions that the answer is found in the text you are studying. Okay, doon na nitong questions na. Then secrets in the question answer method. Announce the text. Okay, so imo na ihata ang text. Dayon, let the student read the text. Sila pabasahon. After you mention the question, then you will ask the student to read the text. Allow him to explain before you explain it. Pwede nimo nga, okay brother, so sumala sa imong nabasahan. Unsa imong nasabtan? So yan na. Explain further if it is needed and confirm what he explained. So, kadtong iyahang pa-explain, ayok sa waya. Kanang imong explanation, Brad. Kanang imong gibasa, wag yung kakasabot ba? Imong gibasa. Ayaw, avoid that. Kaya kuha ba na siya? Makapasilo siya. So, i-confirm, okay, tinuod na, Brad, imong gibasa. That's good, no? Tinuod yun na, Brad, imong gibasa. So, din mo ade yung ka. Okay? So, next. Kining conclusion. Summary, appealing, forecasting the text. Important points in getting decisions. This is now the very important kining gitawag getting decision, as it is clear that helps students to make decisions in every lesson. So, ayaw kalimot, every time you present the topic, don't forget to get decision. Example, Brad, sa imong manahuna, sa imong nasabtan, imo bang dawaton ang kamatuoran, no? Imo bang gituhuan nga ang balaang kasulatan iyag yun sa Ginoo? Ang mga taong nagsulat niini gimanduan sa balaang espiritu sa Ginoo? Imo bang gituhuan ni? So imo bang gituhuan? Ikaduha.
Kay imo man gituhuan, salamat. Pagtubag niya, yes, gituhuan ako. Salamat kay bro. Salamat gini mo. Thank you very much, Brad. Ang sunod niya pangutana. Kay imo man gituhuan, imo ato maning dawaton sa atong kahit kay kaugalingon, sa atong kinabuhi, ang iyang nga pulong ato maning dawaton. Oh. Ato maning sundon ang iyang mga pulong. So, lahat ng gituhuan, lahat ko ng sundon. Ato ba ning tumanon? Ato ba ning angayon ba ka nga ato ni siyang tumanon ang mga gisulat din sa barang pulong sa Ginoo? Sa imong huna, Brad. Ato ginasundon. Salamat kayo, Brad. So, at least, ang nakay nakuha nga, musunod yun siya niya, iyang gidawat o iyang gituhuan. Oh. Do you have desire nga mo uban sa Ginoo sa panahon nga siya mo balik? Doon ba kay tinguha nga muuban sa Ginoo kung kuhaon na taniya dadun ta sa langit sa imong huna? Imo ba aduna ba kay desire? Okay? So do not forget, no? Next, allow stress the blessings, show the benefits of the right action. I-show nimo ang benefits sa right action. Always stress the blessings over the requirement. Okay, we will discuss it next meeting kay murag mubo na atong time, mag-prepare pa mo sa kuan nato, sobra na oras atong pag kuan nato. So ato ning ipaday sa sunod nga pagtuon. Thank you very much. I hope we are blessed with what we have discussed this morning. Welcome Sir, sa na ba ni sa Canvas, sir? Imo na bang nakuhanin na upload sa Canvas? upload ni Canvas pag mahuman akong present. Pastor, sorry Okay. kay Pastor, karon ba ko ka join? Basta ni sudah. Oh, Sorry sige, kayo. sige. Salamat po kayo. Okay, atong yun si... okay, atong ako ikuan ha kamong late na, din na ako ikuan din kay late na magita. Wala na magita time. Atong tapuso ni siya, atong hayon si Brother Willan to close our meeting. Okay, let's pray. Our gracious and sin pardoning Father in heaven, we would like to thank you, dear Lord, for protecting our lives as we sleep last night and this moment. Oh God, we are thankful for the discussions of our pastor, Pastor Robin Sapico. May it be, dear Lord, that those things that we heard will be tackled to our hearts and mind, and always remember, especially in our ministry. Thank you, Father, for granting our request. This all I ask in Christ's name. Amen. 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 Okay, thank you very much. Okay, class, kining before wala kung naamoy ko sa inyo ang presentation, i-contact ko, patanawa ko sa presentation, parang before you present sa grupo, magka-comment ko kung una, no? So, i-improve. Good morning, Pastor. Yes. Kanang si G, kanang kami ni G nga kinatakan, Pastor, sabay mi karon sa SPAC nangaon pa mi. Karon ba gyud mi naabot, Pastor, na late kining sulod, Pastor. Okay mo ba? Anong karon pa mo naabot? Di ba dili na mo ang isibana? Sa Pastor? Gipabalik tayo mo ron? Sa space? Karon ako na mga schedule sa TS, Pastor. Okay. Sige, thank you, Pastor. Mag-file na sa COC, Pastor. Okay. So, God bless. No? Okay ha, Bernice sa buntag. Bernice sa buntag ha, itong next nga ko na to. Sayo ta. Unsa oras? 5:15. Unsa oras gani, Pastor? Alas 5:15. Alas 5:15, alas 5:20 ana. Ha? Ingon manggod si Rilampagos, Pastor, nga alas City ang City daw ron mutong pastilan karon pa ko naka. Sila kay ang akong gikuan sa nga kay kagahapon man gud wala ko ka klase kagahapon sa alas 8:30. So ang akong kuan ako magklase mo ko alas 8:30, wala ko klase alas 7. Kay kuan ko mga kuan mo pukay ko. So kagahapon wala diferensya ang internet mo na nga wa ko ka kuan sa kuan. So sa iyo na to. Anyway, para man siya kining schedule at least magkatulot ta sa semana o kaupat para makakuha sa target na to. Okay, so thank you very much. Kung doon ay problema sa kuan, Brother Willan, tawag na ko nimo ha para ma-topic. Okay, katong mga topics nga naglisod mo, i-inform ko parang unsa itong ma-suggest. Kay pwede mo apilisan na ko ni Pastor. Ato ko nang tabangan kay patidaghan ng topic. Sir, salamat, Doctor.
Okay, thank you very much. God bless you. Good morning. Okay. See you next Sir, meeting. Salamat, Pastor. Okay. Sir, Okay, Albert. Sir, Okay, Brian. sir, na ako sa attendance, sir. Ano? Sa attendance, sir ba? Na-appear ko sa Okay, attendance. okay na. Okay na. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. God bless you. See you next meeting.